friendship, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod. Walang iba kung hindi yung mga mata ni Angelita. Okay. Pero hayaan niyo munang magbati ako sa inyo ng isang magandang araw. Maayong buntag, mga friendship. Bonjour, mes ames. At sa Ilocano, ka-Ilocanuhan naman po, na imbag nga adlaw kada kayo amin. Okay, buenos dias, mi amigo, mi amigas, señoritas, señoritos, senyoras, and senyor. Okay, and mayad nga adlaw kanindong tanan. Guten Tag, hello in German. Alright. Ngayon, dito po, marami po tayong topic ngayon. Ako, nakakatuwa pag napapanood ko yung rally ngayon sa Manila. Diba, kahapon lang yun eh. Oh. Naku, talagang impeach Sara. Okay naman kasi Sara eh. Ayaw pa umalis eh. Dapat balis ka na lang sa pwesto mo. Para naman ang sa ganon, happy ang lahat. Diba? Oh, ano lang yun. Huwag mo nang antayin i-impeach ka kanila. Anyway, huwag mo nang isipin yung mga bumoto sa'yo. Wala na yun, day. Kaya alam mo naman, yung mga bumoto sa'yo, yung iba ayaw na rin naman sa'yo. Oh, diba? Ganun lang yun. Okay, mga friendship. Tignan naman natin ang nangyari sa EDSA kahapon. Diba? Yung talagang libo-libo ang taong pumunta para sumigaw ng impeach Sara Duterte, impeach Sara Duterte. Isa na ho ako dyan. Nandun din ho ako kahapon eh. Kaya lang, umuwi nga lang ako kagad ngayon ng Davao. Diba? Kasi kailangan kong bumalik. Pero andun ho ako kahapon, kaisa nila ako, na sumisigaw ng impeach Sara Duterte. O, yan. Ganyan. Kailangan sama-sama ho tayo. Kasi ayaw niya pang bumaba sa pwesto niya, di ba? Ang gusto niya eh, sinasabi niya, ano daw, yung mga tao raw na bumoto sa kanya. Tulad nga lang sinabi ko kanina, wag na niyang intindihin yung mga bumoto. Intindihin na lang yung kahihiyan niya, yung dignity niya. Diba? Yun ang dapat na iniisip. Kaya lang, naisip na kaya yun? O ito, panoorin natin to ha. Dali lang. Tayo ngayon sa may People Power Monument sa may White Plains at sa Quezon City. Ako po, si Mater Nuez Maquel at nandito tayo sa isang multi-sectoral rally para imanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga organizer, libo-libo ang nandito ngayon. Mga 10,000 people ang nasa rally ngayon dito. Although hihingi pa tayo ng crowd estimate galing sa pulis. So ito yung mga tao dito sa rally. Ang kanilang panawagan, impeach Sara now. Meron ding mga tao, bandoon, nananawagan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nako, ayan na ho. Ang dami talaga. May 10,000 tao ang pumunta dun sa EDSA para lang magsabi ng impeach Sara Duterte. Sara Duterte. Kasi, ayan ngayon. Ikaw naman kasi ayaw mong humarap sa mga hearing ng House of Representatives ng Quadcom. Kung ba naman, kung talagang wala kang ginawa dun sa perang milyon-milyon na nawala, na ginastos within 11 days lang, explain mo, sabihin mo na ganito ang pinag-anuan namin, pinaggastusan namin ito, di ba? Explain mo, humarap ka, ayaw mo ibig sabihin lang, guilty ka, di ba? Kasi nga, wala kang masabi. May Mary Grace Piatos pa, nandiyan pa si Benjamin Timpura, o baka may Chippy McDonald pa, may Milky si Kuya pa. O di ba? Napaka-milky naman yun. Inday, ano ko ba naman Inday Sara? Ang isang tao daw kung hindi guilty, kayang ipagtanggol ang sarili. Bakit ikaw? Wala kang masabi, di ba? Ang budget
Budget, ito ang lagi mong sinasabi. Ang budget, 2025, ang layo-layo ng sagot mo doon sa mga tanong sa'yo. Inday, inday, inday. Kita mo ngayon, di humantong ka sa impeachment kasi hindi mo kayang ipaliwanag sa tao kung saan mo ginastos yung 125 million in 11 days lang. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days. At tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Hindi lang yun ang nawala. Meron pa sa DepEd. Nung ikaw ang naandun, ano yun? Lahat ng mapuntahan mo, kukurakutan mo. Hindi naman yata tama yun. Kaya kung nagkaganyan man ang buhay mo ngayon, nasira ang reputasyon mo, kasalanan mo yun. And kasalanan rin ng tatay mo. Kasi yung tatay mo, isiran-sira naman noon pa. Ang baho-baho na ng pangalan nyo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo dyan sa kung nasaan kayo ngayon para naman makalimutan ng tao kung anong pinaggagawa nyo, di ba? Sa bansang Pilipinas. Monument, umaampo na dito. Ilang oras lang nandito yung mga tao dito sa People Power Monument. At anong oras na ba ngayon? Alas 11:30 na, mamaya alas 3. Magkakaroon din ng hiwalay na rally sa may EDSA Shrine. Doon naman sa kabilang banda na kabibilangan naman ng mga paring Katoliko, mga evangelical groups at ibang civil society representatives na mananawagan naman hindi lang para sa impeachment ni Sara Duterte, pero pati na rin sa pag-resolba sa kontrobersya sa 2025 national budget na kinasasangkutan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ito, hawak natin yung kanilang press release. Isa sa mga sinasabi nila, lalo na ni Percy Sentania, Akbayan Party List Representative, the time has come. Okay, mga ka-friendship, nakita nyo naman, di ba? Kung paano nila ipinagsisigawan doon sa EDSA, yung impeach Sara Duterte. Inday, naman, Lydia, sana naman umalis ka na lang. Para naman na maisalba mo pa ng konting kahihiyan ng pamilya mo. Nadadamay pati yung mga anak mo. Ano ba, mga friendship? Kasi kapag ganun po, di ba, na magdadama yung family, o alimbawa, may isang nangyayaring ganyan, kawawa naman pati mga anak po, di ba, madadama yun kasi magkakaroon sila ng mga emotional problem. Kaya sana naman na lang niya isipin yung sarili niya muna ngayon, isipin niya muna yung family niya. Pero kung makasarili siya, di ba mga friendship, kung makasarili siya, hindi niya isipin ang family niya, ang isipin lang niya ang sarili niya. Yun ang hindi maganda. Talagang manang-mana siya sa tatay niya. Diba? O ayan mga ka-friendship, pakinggan natin yung sinabi ni Ma'am Jessica. Pakinggan natin dito kasi may speech siya Pakinggan natin kung paano talagang kumbaga pinagtutulakan nila, pinagsisigawan sa tao na impeach
Sara Duterte. Eto po, panuorin po natin ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kauna-unahan, tatandaan nyo, minsan lang mangyari to. Ngayon lang ako magsasalita. Tangingin lang niya. Ang daming beses sa liwasan. Sa Mindiola. Ang dami. Pero hindi ako tumayo dito. Ngayon lang. Ngayon lang. Ngayon lang. Maraming salamat at nabigyan tayo ng pagkakataon dahil hindi na ito pwedeng magtagal. Subalit bigyan niyo ako, humingi ako ng pasensya, ginawa ko ang gusto kong sabihin sapagkat maniwala kayo, magkakagulo pagka hindi ko binasa at nagsalita lamang ako nang walang babasahin. O ano, mga didi, kumilos kayo. Di ba? Lagi kayong nagpi-people power sa EDSA? O ayan. Ngayon, iba nang nagpi-people power dyan para nai-impeach ang amo nyo. Kaya naman eh. O, sabayan nyo na ngayon ang pagrarally. Mag-rally rin kayo dyan. Para naman malaman natin kung talagang sino ang may power. Mga didishit power or people power. Ganun lang yun eh. Hindi lahat ng oras sa inyo. Siyempre, ibigay naman ninyo sa iba. Diba? Okay. Mga friendship, magpapaalam na naman po sa inyo ang mga mata ni ang hinta. At magbabalik po tayo sa susunod pang mga topic. At sa susunod na mga video natin na talaga namang nakaka-excite. Ang mga balitang napakasasariwa sa buong Pilipinas. Pero bago po ako magpaalam, huwag niyo pong kalimutang subscribe, likes, at i-share ang ating video. Maraming pong salamat and magbabalik ang mga mata ni Angelita sa susunod kong mga video. Shoes, mga friendship! Paalam! Adios! Nos vemos! Que tengas buen día. Au revoir, mi amor. Harawaradichi. And sa Ilocano, pakinagasan kastupay. Bye.